na bagay. Pero kahirapan, ang mas importante, yung spiritual na bagay. Pwedeng mayaman na mayaman ka. Pero kung mayaman sa pera, ha? Mayaman sa material. Pero kung wala kang spiritual na bagay, o wala kang connection sa iyong Panginoon, sa ating Panginoon, mahirap ka pa rin. Bilang pahuli, meron mo akong paalala sa lahat sa atin dito. Doon sa mga dala yung kanilang mga Biblia, yung isa mo natin kanina, yung assignment natin, sana po, ang pakiusap ko lang sa amin pong pagbalik sa Maynila mamaya, sa akin pong pagpapasalamat sa inyong pagbibigay at pagbubukas ng pinto ng inyong bulwagan sa aming pamilya at sa pagbibigay ng daan at paggamit sa akin ng Panginoon na makasama kayo sa umagang ito. Ito lang po sana yung pag-iiwanan ko sa inyo. Dalawang mga bahagi lang po ng Biblia na pwede natin balik-balikan at sakaling magkakaroon kayo ng pagkakataon, inyo rin itong i-share sa mga pamilyang katulad natin na maaaring nasusubukan sa mga oras na ito pag natin testing ng napakaraming mga bagay, napakaraming temptations, no? Yung pagsubok na yan, napakahirap. Pag mahina ang pamilya at mahina lalo na ang pundasyon natin, madali tayong mag-iba. Kailangan matibay ang pundasyon natin. Yung kanina, yung Matthew 18:19-20, yung sinabi ko na yung tungkol sa gathering ng ating 2 or more or 2 agree on anything that they pray for, my Father will heal them, and ibibigay daw sa atin kung ano man. Ulitin ko sa inyo, ha? Kung ano man ang hinihingi natin. Naiintindihan niyo ba yun? Namnamin niyo yun, no? Minsan pinahihina kayo ng loob, balikan nyo yung Matthew 18:19-20. Ano sinasabi ng Panginoon? If 2 of you agree on anything that they pray for, my Father in heaven will hear them and will grant them their prayer. O, di ba mas malaki? Di ba yung 2? Paano yung 2 or more? Yung pamilya. Yung pamilyang lumaki na, nagdasal. Nagkasundo sila kung anong pagdadasal nila. Kung anong hihingi nila sa Panginoon, ano yung pagpapasalamat nila sa Panginoon, di lalong mas malaki. Yun, ang tunay na hamon sa atin. Ang pamilya, hindi po yan a concept of subtraction. Ang pamilya is a concept of addition or kung pwede, multiplication. Ang ating pamilya, pinatitibay natin. Pinatitibay natin ang pundasyon. Hindi natin pinapabayaan na kapag inanay ang isang bahagi, halimbawa, nagkaroon ang anay napakaraming paraan. Hindi yung anay na nag-uubos ng kahoy. Ang anay ay maaari na ang isang bahagi ng pamilya, ang anak nyo, ay nagkaroon ng bisyo. Pero hindi na lang anak ang nagkakabisyo ngayon. Pati tatay nagkakabisyo, pati nanay nagkakabisyo. Wag na wag tayong panghihinaan. Isama natin sa panalangin natin. Uulit at uulitin ko sa inyo. Pag kayo pinanghihinaan, pagka kayo nasusubok, bumalik sa Matthew 18:19-20. Uulitin ko. Pagka dalawa daw, pumunta na tayo sa pandulo. 2 or more are gathered in my name. Then, I will be there in their midst. Ibig sabihin, nasa kalagitnaan natin ng Panginoon. Hindi natin kailangang intayin na tuwing linggo. Magtitipon tayo bilang isang pamilya ng Panginoon sa ating pumbulwagan para doon manalangin. Hindi ho bawal magdasal araw-araw. Hindi ho linggo lang itinataon ang ating panalangin, ang ating panambahan sa ating mga bahay, sa pagkising, sa pagkain, bago matulog, sa kahit na anong oras. At uulitin ko, sa isang katulad ko na sobrang busy daw ang schedule, merong oras sa lahat ng bagay na inilala ng Panginoon, lalong-lalo na sa ating pamilya. Kaya bilang pahuli, ito lang mo ang gusto kong ibilin sa inyo. Itong pagbilin na ito, hindi naman ang pagbilin na galing sa inyong lingkod. Ito ay pagbilin mula sa salita ng Panginoon that has stood the test of time. Ano nga sabi nila? Ang salita ng Panginoon will be here, before, now, and forever. Hindi matutunaw, hindi magbabago ang pagmamahal at ang pagpapaalala sa atin ng Panginoon. Sa aking pagtatapos, Ephesians tayo pumunta. Yung may mga Biblia. Sa Ephesians po tayo. Sige. Bibigyan po tayo kayo ng ilang saglit para kayo mapunta sa bahagi ng ating Biblia ng Ephesians. Ephesians 6 po tayo. Ephesians 6.
1 to 4. Okay? Ang sabi nyo dito, sa Ephesians 6, 1 to 4, children, obey your parents in the Lord, for this is your right. Ito, sino pa sa inyo nakakaalam ng 10 Commandments? 10 Commandments? Yung 10 utos? Lahat niyo na alam yung 10 utos nyo? Ano ang unang kautusan? Ha? Ano ang una? Okay. Depende sa version na nakikita ninyo. Pero ang sinasabi, di ba, isa sa mga unang-unang utos ng Panginoon sa atin, honor your father and your mother. O, yan ha? Okay, uulitin ko. Children, obey your parents in the Lord, for this is your right. Honor your father and your mother. This is the first commandment. Ay, nilagay ko na lang po yun. Note ko lang po yun. Okay, bakit? That it may go well with you and that you may live long in the land. Ibig sabihin, para mabuhay tayo ng matiwasay at maging masagana ang ating pamumuhay. Ito, fathers. Ang linaw, fathers, pero slash, kasama mothers. Hindi ho ito exclusive. Ang pamilya ay hindi exclusive domain ng tatay o ng nanay. Domain ho ito ng magulang at ng mga anak. Ulitin ko, pamilya. Huwag natin papabayaan na tayo i-address bilang nanay, tatay lang o anak. I-address tayo bilang pamilya. Okay? Isang buong mag-anak. Ang sabi, fathers, sama mothers ha, do not provoke your children to anger. Huwag daw gagalitin ng mga anak. Eh baka naman itong mga anak nyo mamaya pag uwi nito, pagsusubukan nyo ang mga magulang nyo, ako mambabatok sa inyo ha. Hindi literal. Baka mamaya testingin nyo. Pa, pahingi naman panload. Pa, pupunta lang ako sa, punta lang ako sa mall, magbubulak-bulak ako, bukas na ako uuwi. Baka naman testingin nyo mga magulang nyo. Eh ako mismo ang hahagupit sa inyo. Okay, sinasabi nyo dito, fathers, do not provoke your children to anger. Hindi, yung mga tatay yung dapat magpapagalit. But, bring them up in the discipline and the instructions of the Lord. Okay? Yun lang po yung nais kumiwan sa inyo sa umaga nito. Sa inyo pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Uulitin ko sa inyo, naniniwala ho ako na ako ay dinala pa mula Mandaluyong papunta rito sa Bulacan ng Panginoon sapagkat ginawa nila ho ang sugo para paalala lang sa inyo. Hindi naman ho ito, hindi naman ho ako nandito para pangaralan kayo. I-share ko lang ho sa inyo kung anong life experience ko. Ako po ay 42 years old na, turning 43 sa Hulyo. Ako po ay may 3 anak na nandito, ang 2 babae nandito sa harap, sa kanan. Yung aking lalaki nandito sa may bandang labas, yung aking asawa mahiyain ay nandito sa gilid ng pinto. Ulitin ko sa inyo, kung meron mo akong isang testimony na dadalhin sa inyo, sa harapan na ito ay ang aking pamilya. Kung meron akong tropeo, kung meron akong championship belt na dala-dala ko hanggang ngayon, ito po ay aking pamilya. Kasi hindi po katulad ng isang trophy na gaya ng sinabi ko kanina, na kapag napadalunan na natin, itatabi na ho natin, natatapos ang trabaho natin, naniniwala ako na ang trophy na ito ang aking maiiwan na legacy sa mundong ito. At ang tangi na pamana na maibibigay ko sa kanila, hindi ho ang mga lupa na maaaring mabili ko para ako kikita pa ng marami, hindi po ang mga kotse, hindi po ang mga alahas dahil ako hindi mahilig sa alahas. Hindi po yon. Ang tanging maiiwan ko sa kanila ay ang thought, ang kaisipan na sila ay naihatid ko na o naidadala ko o naigagayad ko sa mga pangaral ng Panginoon na ang aking panalangin hanggang sa kaduluduluhan ng aking buhay, hanggang sa ako'y malagutan na ng hininga, na ang lahat ng natutunan ko mula sa Panginoon, maibigay ko sa kanila at sila naman ang magtuloy nito. Sapagkat sa aking pagsasara, ako'y naniniwala na with God, we can never go wrong. Maraming salamat po sa inyo, pagpalain niyo ng Panginoon. Salamat sa oras na binigay niyo sa akin. Sana po ay kahit pa paano, ang meron kayo napulot sa aking pong oras na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon dito sa inyong lugar. Maraming salamat at sa pong mapagpalang umaga sa inyo.